Hello guys! Welcome back sa another accounting tutorial. So sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay auditing information technology. Actually, part na to ng bagong subject sa SIPALE 2029, no? Information Systems and Control. Kung saan, yung pag-audit mo daw ng IT, kasama na dito. Pero yung information technology na part of audit of financial statements, nandun pa rin naman. Auditing information technology as part of audit of financial statements. Nandun pa rin naman yung FS na audit. Pero this time, paano kung meron ng IT? Paano kung computerized na? No? Yun yung pag-uusapan natin ngayon sa lesson na ito. No? So kung ready ka na, pwede na, tara na. No? So ano ba muna ang isang computerized environment? Nandiyan yung pangalan ko, sorry na, pero environment yan. No? So, introduction muna. So, with fast advances in technology, computer information systems have become practical, even necessary for small businesses. Correct. 'Di ba? Kasi nga grabe na ang ang advancement ng technology ngayon. Kumbaga ba, ang computer necessary na, practical. Oo, pero kailangan na for small businesses. Today, nearly all organizations use computers in their accounting. Totoo. Diba? Kahit saan ka tumingin, meron ng gadgets yung mga negosyo na yan. Namomonitor na nila yung sales nila, yung expenses nila, gamit lamang yung computer. This widespread adoption creates new opportunities for accountants. Oo, syempre, kasi pera yan eh. Accountant ka, concern ka dyan kung pera. Pero, it also brings new challenges for auditors. Oo, maganda nga na computer, pero paano mo i-audit? 'Di ba? Paano mo i-audit yung nasa computer? So, it brings new challenges para sa mga auditors. Okay? So, no matter how computerized the system is, the responsibility for the establishment and implementation of appropriate internal control systems rests with management and those charged with governance. So, kahit gaano kakomplikado yung computer environment nila, yung responsibility pa rin ng pag-implement and pag-establish ng appropriate internal control sa management pa rin yun, ha. Hindi yun magbabago. Hindi nila pwedeng ipasa yun sa auditor o na hindi namin to naiintindihan, dapat ikaw na umintindi, auditor. Hindi pwede yun. Kung sino yung nag-implement, kung sino yung nag-establish ng isang computerized system, sila dapat yung responsible doon. Na sino? Si management. Alright? Pero ang trabaho ni auditor, ganun pa rin, is to obtain an understanding of the entity's internal control system, to be able to assess control risk and determine the nature, timing, and extent of tests to be performed. Ibig sabihin, kahit po sa computerized environment, hindi nagbabago yung objective ng isang auditor. Hindi pwedeng magbago yung scope. No? Ang magbabago lang siguro yung approach. Kasi syempre, computer na to eh. Paano mo i-audit as compared sa manual? Kasi kung manual, papel-papel lang yan, resibo yun. Pero pag computer na yan, nandun na yung ebidensya, doon mo ka na mag-audit, magbabago na yung approach mo. Nevertheless, yung objectives and scope ng audit, hindi pa rin magbabago. Gets? No? Okay? So, before anything else, kailangan muna nating maintindihan ano ba yung characteristics ng isang computer information systems. Or ibang tawag dyan, CIS. No, actually, ito talaga yung first topic natin eh, computer information systems. No? Una, lack of visible transaction trails. Oo, kasi 'di ba pag manual system, matritrace mo yung documents eh. 'Di ba? Kasi resibo yun, papel eh. Nasa papel lang talaga yung ebidensya. Kailangan matritrace mo yun. Pero pag sa computerized system, 'di ba? Yung data may be entered without paper support and records often exist only digitally. Para bang nung nakapila ka sa cashier ng Jollibee, diba? Pumipila ka dun sa cashier ng Jollibee, di ba yung resibo binibigay sa'yo? O, tapos yung evidence nandun na sa computer. O, pag i-audit mo yung cashier ng Jollibee, syempre yung documents less visible na yan.
And yung pag-examine mo ng evidence becomes harder. Oh. Pero may mga ibang cashier, di ba? Iniipit yung resibo dun sa tabi nila para madaling sa mga maliliit na negosyo ganon, no? Hindi nila binibigay yung resibo sa iyo para madaling ma-audit sa kanila. Pero pag sa mga malalaking kumpanya, sa iyo na yung resibo kasi meron naman silang maayos na computerized system. No? Pero syempre, it lacks visible transaction trails pa rin. No, number two, consistency of performance. No? Computers perform tasks exactly as programmed without fatigue or variation. Oo naman. Siyempre, computer yan, hindi yan napapagod. No? Sana all, hindi napapagod. And they perform tasks exactly as programmed. Kung ano yung program nila, program mo sa computer, yun yung ipo-perform niya. Hence, mai-eliminate dyan yung clerical errors. Ano-ano ba yan? Ito po yung mga unintentional mistakes. Like typo, na-typo ka. Di ba? Na, mawawala yan sa computer. Kasi syempre, computer, hindi naman yan natatypo pag yung prinogram mo maayos. Oh. However, kung yung program itself is flawed, the system will consistently produce incorrect results. Oh. For example, gumamit ka ng Microsoft Excel. Diba? Ang mga companies kasi gumagamit ng Microsoft Excel sa pag-depreciate. Yung depreciation, matalas kasi ginagamit na nila Excel eh. 'Di ba? Madali lang 'yon, drag and drop lang 'yon. Oh. Pag ang ginamit nilang useful life sa pag-depreciate is mali, 'di ba? Oo, mabilis. Hindi napapagod yung Excel. Nawawala yung clerical errors, typo, baka walang typo. Pero ang nilagay na useful life, mali. O, pare-parehas na mali yung depreciation. O consistent yung performance. Pero pag yung program mali, mali na lahat. So yun yung kailangan yung bantayan kapag nag-audit ka ng isang computerized system. Tama ba yung program? O, di ba? Mga ganung bagay ba? So next, ease of access to data and programs. Diba? In a CIS, unauthorized users can access or change data without leaving visible evidence. Correct? Diba? Dahil sobrang dali nga ma-access ng data, pwede kang ma-scam. I mean, mga negosyo ngayon, madali na silang GCash. Diba? Ang dami ng negosyo ngayon sa GCash na. Sa GCash na, ang ginagawa na nila yung transactions nila sa mga online banks, diba? GCash, yung madalas. O madali silang pasukin ng unauthorized users. O baka mas scam pa sila. No? Worse, mas scam pa sila. Kaya nga, strong access controls are needed to ensure only authorized personnel can reach files and programs. O dapat strong yung access controls. Dapat meron silang two-way authentication ng ginagawa ng Google, di ba? O, mamaya mapag-uusapan naman natin ano-ano kaya yung mga access controls na yan. Okay? So number 4, concentration of duties. Anong ibig sabihin nito, sir? Di ba? Meron tayong tinatawag na ARC. ARC. Yan tawag ko dyan sa manual. Anong ibig sabihin yan? Yung authority, for letter A, authority, R, record keeping, C, custody. Kapag manual, iba yung nag-authorize, iba yung nagre-record, iba yung may custody. For example, sa land bank. O, syempre, kukuha ka ng scholarship mo. Baka siguro may mga test sa inyo dyan. Yung mga tertiary education subsidy or other scholarships from government. Pag pupunta ka sa land bank, di ba naka-check yon yung scholarships ninyo, no? Sana all. Di ba? Yung check mo, babiyahe yun. Ibibigay mo muna yun sa cashier number 2. Di ba? Cashier number 2. Tapos si number 2, ibibigay niya kay number 3. Di ba? Yung window. For example, for illustrative purposes, ganun yung nangyayari. Si number 2, baka titignan niya, ano ka ba? Authorized ka ba para kumuha ng pera?
Papasa niya kay number 3. Nasa record ba natin to? Meron ba tayong payable sa kanya, sa scholar na to? Babayaran ba talaga natin yan? Kung oo, ibibigay ko na sa custody. Tapos yung custody, siya na yung magre-release ng pera. Di ba? Ganun yung nangyayari sa manual. No, ganun. Dapat may segregation of duties. No, kaya nga sabi dito, segregating tasks is vital for internal control. Diba? In manual systems, rules like recording and reconciling cash disbursements must be kept apart to prevent fraud since one checks the other. Para may check and balance. Siyempre, kung iba yung nagre-record, dapat iba din yung nagre-reconcile. Oh, ano pang example dyan? Parang sa mga maliliit na kainan, maliliit na restaurant. Ang nagre-record, baka yung cashier, siya yung nagre-record ng mga transactions. Tapos ang nagre-reconcile, baka yung owner. Diba? Para si owner, i-check niya kung tama ba yung ni-record ng cashier, baka may ninakaw na siya. O, ganun, may check and balance. O, if one person handles both, they could hide mistakes or irregularities. Yun ang sinasabi nito. Pag yung cashier, siya lang din yung nagre-reconcile, siya yung nag-check, malamang, baka hindi niya na, baka lokohin niya na yung pag-check niya. Parang papel lang sa exam yan. Pag ikaw yung nag-check ng sarili mong papel, di ba, may possibility na i-hide mo yung mistakes or irregularities. O hindi ko naman sinasabing lahat. Pero syempre, dapat may check and balance. Alright? So, ang dami pala. Dami ko palang nasasabi dito. Pero kasi pag computerized system, however, the computer itself doesn't have motives or intent. No? Parang, ano bang magandang example dito? Sa mga department store, sa grocery store. 'Di ba? Yung sa grocery store, 'di ba pag magbabayad ka, yung i-scan lang nila yung QR code doon, tas maglalabas na sa computer, sa monitor, tapos merong cash register doon. Parang nandun na lahat. Sa pagbabayad mo sa grocery store, nandun na lahat, pinagsama-sama na nila yung record keeping, yung custody. Siguro, ang record keeping doon, ang R doon, yung computer. 'Di ba? Computer yung nagre-record noon nung pag magbabayad ka na sa grocery store, computer yung magre-record noon. Yung custody din, mag-open yung cash register or yung cash drawer dun sa baba. 'Di ba? So mag-open lang yung custody na yon kapag mayroong authority yung computer. Kumbaga ba, nandun na lahat. Pero syempre dapat with proper controls in place. Duties that must remain separate in manual processing can safely be combined without weakening internal control. Siyempre, kailangan pa rin ng proper control ng computer na yon. Ang ginagawa doon, mayroong sa grocery store, parang may nag-check na manager doon eh. Parang siya yung store manager. Tapos at the end of the day, bibilangin niya, ang gagawin ni manager, di ba? Bibilangin niya yung nasa computer. Ibabangga niya yung nasa record ng computer doon sa nasa cash drawer. 'Di ba? Yun yung hindi ako naging hindi ako naging store manager, no? Pero sa tingin ko ganon. Yung store manager, kung ano yung naka-record dun sa monitor ng computer, at the end of the day, dapat yun din yung nasa cash drawer. Siyempre, para bangga. O, proper controls pa rin yun. Na hindi nagnakaw yung cashier, yung kahera. Okay? So, yun ha. Ano lang to, madaling example lang, simpleng bagay lang, pero sana nai-imagine yun. No? Oh. Okay, ano pa? System-generated transactions. In a CIS, some transactions are created automatically without input documents. For example, automatic depreciation. Kung sa Microsoft Excel yan, automatic na yan. Automatic niya nang kinakalculate and nire-record yung depreciation mo monthly. Pero dapat, meron kang naka-preset na methods. Ibig sabihin, meron ka ng formula. Drag and drop na lang yun.
'Di ba? Ano pa? Bank service charges. Oh, nakakainis to eh. 'Di ba? Yung mga transaction fee, 'di ba? Although inalis na ngayon yung transaction fee, pero syempre may mga bank service charge pa rin sila. Automatic na yung dinideduct sa bank balance mo. O, nakakainis 'yan. Hindi mo pwedeng pigilan. O, system generated na 'yon. Embedded na 'yun sa system nila. No? And hindi mo na kailangan ng input documents diyan. Hindi mo na kailangan ng mag-trigger doon. No? Okay. Ano pa? Vulnerability of data and storage media. Anong ibig sabihin nito? 'Di ba? Kasi nga pag manual system, naka-record, yung mga records kasi nag-i-exist sa paper and can only be lost if physically destroyed. Oh. Pero pag sa computerized system, yung information can be easily altered or erased without leaving evidence. No, and large amounts of data can disappear quickly even by accident. O paano pag na-hack ka, na virus yung computer mo, o nawala lahat ng files, vulnerable yung data mo. No? Kaya nga mapag-uusapan natin mamaya, ano kaya yung pwede mong gawing backup? Ano ba yung mga data recovery controls para kahit ma-scam ka, ma-hack yung computer mo, nandun pa rin yung files. Mariretrieve or marirecover mo pa rin yung mga data mo. No? So yun din yung threat sa computer information systems. Okay? No, so sana nakaka-relate kayo kasi syempre lahat naman tayo may gadget, lahat tayo computer na ngayon, no. So I do believe na kayang-kaya niyong intindihin 'to, no? So, theory question tayo. Which statement is incorrect when auditing in a CIS environment? Tingnan natin yung A. A CIS environment exists when a computer of any type or size is involved in the processing by the entity of financial information of significance to the audit, whether that computer is operated by the entity or by a third party. Correct. Di ba? Merong CIS environment kapag gumagamit talaga ng computer ang isang entity. The auditor should consider how a CIS environment affects the audit. Correct. Di ba? The use of a computer changes the processing, storage, and communication of financial information and may affect the accounting and internal control systems employed by the entity. Correct. No? Oo, kasi pag computer na pala yung gamit nila, baka mas iigihan mo yung pag-audit eh. As compared kapag ang in-audit mo mga small businesses, karinderya, ganun. O ano pa, mga dyan lang sa mga MSMEs na negosyo, ganun ba. As compared kapag yung computerized talaga yung negosyo nila, magbabago talaga yung pag-process nila. Yung process mo din ng internal control and yung internal control systems na ine-employ ng entity, somehow, iba. No? No? So, check din yan. A CIS environment changes the overall objective and scope of an audit. This is wrong. Hindi niya babaguhin yung objective and scope ng audit. No? No, so andito pa, the objective and scope of an audit remain the same. Ganun pa rin naman yung objective ng audit is to express an opinion on financial statements. What changes is the audit approach and procedures, not the overall objective. No? Siyempre yung approach mo magbabago kasi siyempre computerized na yan eh. No? Okay? So number 2, an important characteristic of CIS is uniformity of processing. Therefore, a risk exists that, okay, ito yung nabanggit natin kanina, yung consistency of performance. Oo, uniform nga yung pagpra-process. 'Di ba? Walang clerical errors na i-eliminate. No? Consistent yung performance. Pero risk yan kapag erroneous processing can result in the accumulation of a great number of misstatements in a short period of time. Ito yung kapag mali yung in-input mo sa program. No? Erroneous yung pag-process niya, ang daming mali. Mali lahat yung depreciation mo dun sa Microsoft Excel. No? Maling useful life lang, maling formula yung nilagay mo, hindi mo na-edit yung formula, hindi mo naayos yung formula.
Uniform nga yung pag-process pero erroneous yung kalalabasan. Okay? Because CIS processes transactions uniformly, if the program is wrong, errors are repeated consistently, leading to many misstatements in a short time. Okay? Number 3, which of the following is not a risk specific to CIS environments? Isa-isayin natin. Si A, reliance on the functioning capabilities of hardware and software. Yes. Diba? Kasi pag over-reliant ka sa software and hardware, baka kasi may risk pa rin pag computer. Itong increased human involvement, this is not a risk. Kasi sabi natin kanina, mayroong concentration of duties. Diba? Nababawasan yung human involvement sa CIS, sa computer. Diba? Pinagko-combine natin yung ARC, yung authority, record keeping, custody, somehow napagko-combine yan kapag computer with proper controls in place. Kaya madidecrease yung human involvement. Sige, yung C. Risk ba yan? Loss of data due to insufficient backup? Yes, risk yan. Unauthorized access? Oo. Paano pag na-scam ka? Paano pag na-hack yung system mo? Risk yun. So, letter boy is not a risk. Diba? CIS often reduces human involvement compared to manual systems. Okay? So, another na pag-uusapan natin is internal control sa isang CIS environment. No? Many of the control procedures used in manual processing also apply in a CIS environment. Siyempre, andyan pa rin yung authorization ng transactions, proper segregation of duties, independent checking. Yung elements ng internal control, ganun pa din. Siyempre, ang dahilan lang dyan, yung computer, binabago niya yung methods by which these elements are implemented. Dahil nga may computer, iba na yung implementation. Ganun pa rin naman yung elements ng internal control. So kung hindi nyo pa namimit ang internal control, di ba? Para bang yan yung authorization ng transactions. Pag kukuha ka ng grade mo, dapat pirmado. Diba? Dapat may authority yung pumirma. Somehow, yun na yung internal control nun. May segregation of duties, independent checking. Ano pa? A variety of controls are performed to check accuracy, completeness, and authorization of transactions. When computer processing is used in significant accounting applications, internal control procedures can be classified into two types. Diba? Pag manual, ganun talaga. Madaling makita pag manual. Na-authorize ba? May pirma ba yan nung chief? Nung CEO? No? Pero pag computer processing na yan, two types daw yung internal control na makaklasify mo. General and application controls. No? So dalawa yan, general and application controls sa CIS environment. Sa part na to, general muna ang pag-uusapan natin. Sa part 1. Diba? Part 1, general muna. Part 2, nandyan na yung application controls. No? Mahaba kasi, ang dami ko kasing kunikwento. Kaya, madami tayong pag-uusapan. Okay? So, general controls. General controls are those control policies and procedures that relate to the overall computer information system. Para bang pag sinabi mong general controls, lahat apektado. Yun lang yung sinasabi ng general controls, lahat apektado. No? Overall computer information system, naapektuhan niya. Ano ba yan? Organizational controls. Mamaya pag-uusapan natin yan. System development and documentation controls. Access controls. Para bang access controls, parang yung paggamit mo ng password. Siyempre, pag na-access mo na yon, nakuha mo na yung password, lahat na ma-access mo. So, overall, maapektuhan na kapag na-access mo yun. Data recovery controls, siyempre, ang mare-recover mo kasi hindi lang isa eh. Pag na-recover mo, lahat i-recover mo. Hindi naman pwedeng isang application lang. Di ba? So it relates to the overall computer information system.
Ano pa? Monitoring control. Siyempre, pag i-monitor mo yung progress, yung effectiveness ng system, lahat na. Huwag mong iisa-isahin. No? Hardware controls. Mamaya mapag-uusapan natin. Yan. Okay, so umpisahan natin sa organizational controls. Ano ba yan, sir? Just like in manual systems, there must be a written plan that clearly defines authority and responsibility. Para bang ito yung organizational chart. Organizational chart sa isang company or organization, di ba? Na ma-define mo ano ba yung authority and responsibility ng specific person na yun. Okay? In a CIS setup, this plan should ensure segregation between users and the CIS department and segregation of duties within the CIS department. Sir, ano ba yan? Ano ba yung user? Ano ba yung CIS department? Mamaya, nasa CSI ka na pala, di ba? Mamaya, ang basa mo dyan, CSI department. Na wag. CIS department yan. Wag mong gawing department store. Hindi yan department store ha, CIS department yan. Mapag-uusapan natin yan sa slide na ito. Sino ba yung user? Sino ba yung CIS na yan? Or Computer Information System Department. Pag sinabi mong user department, sila po yung gumagamit ng system for business operations. For example, accounting. Ano pa? Sales. Sales department. Ang mga negosyo kasi, meron silang system. Sige, para mas makarelate kayo. Siyempre, pag nasa university kayo, meron talagang mga system yan sa pag-input ng grades. No? Ang gumagawa ng system, si Computer Information System Department. Ang gumagamit ng app na yun, si User Department. Gets? No? Parang si Facebook, ang CIS department, syempre yung mga programmer, yung mga engineer dyan sa Facebook, sila yung nandyan sa CIS department. Ang user, syempre tayo yan. Pero in the context of business of a company, syempre ang user department ng mga yan, yung mga accountants, yung mga nasa sales department. Sila yung gagamit ng system na ginawa ng CIS department for business operations. Okay? Input transactions and retrieve reports. Siyempre, sila yung gumagamit ng system. Sila yung nag-i-input ng mga transactions na yun. Diba? Si accounting, si sales, sila yung naglalagay doon. No? For context ang mga negosyo kasi, mga malalaking negosyo, hindi sila pare-paras ng ginagamit. Alam mo namang Microsoft Excel lang yung ginagamit nila. Hindi pwedeng pare-parehas. Meron silang mga apps, meron silang dine-develop na software, meron silang application na ginagawa in-house. Doon mismo sa company nila. Kaya nga, dyan nagkakaroon ng mga engineers, diba, ng mga IT. Doon sila pumapasok. O tayo, mga accountants, doon tayo sa pag-record ng financial transactions gamit yung system na ginawa ng company na yun, ng CIS department na yun. No, so, for for illustrative purposes. No? Kasi nung nag-work ako, ganun pala eh. Ba? Tapos, sila yung nagre-request ng system features but cannot modify program. So, paano pag sabi nila, ang bagal nung app, anong pwede ninyong gawin? I-update ninyo, di ba? I-request yun ng mga user department. Pero syempre, hindi sila yung magmo-modify ng program. Kasi ang magmo-modify ng program, ang magde-develop, ang magme-maintain, ang magsisecure ng system is si CIS department. Diba? Anong examples niyan? Mga systems analyst, programmers, computer operators, o mga technician, mga IT, ganun. No? O, ano pang ginagawa nila? Sila yung nang-design and programs applications but does not enter transactions. No? Sila yung nang-didisenyo ng program applications. Manages system, infrastructure, databases, and security. No? Kumbaga ba sila yung in charge dun sa app. No? Pero hindi sila pwedeng gumamit ng mismong app na yun. Sila lang yung gumawa. Sila lang yung nag-develop. Alright?
Ang sinasabi nito, ang sinasabi ng segregation of duties, dapat si user department hiwalay sa CIS department. Hindi pwedeng si user department ka na, CIS department ka pa, dalawa yung trabaho mo, hindi pwede. Dapat hiwalay sila. Kung si accounting, accounting lang. Hindi siya pwedeng mangialam dyan sa system analyst. Hindi niya pwedeng kunin yung role na yan. No? Yun yung sinasabi ng segregation of duties between user and CIS department. Kung merong segregation between the two of them, dapat within this CIS department din, meron ding segregation of duties. Iba ang trabaho ng systems analyst sa programmer, iba ang trabaho ng programmer sa computer operators. Yun ang sinasabi nito. No? Okay? Sige. Diba? Ano ba yung mga functions within that CIS department? Kasi alam na naman natin yung user department, alam natin ang sales, alam natin ang accounting. Pero hindi natin alam yung function ng systems analyst. No? Siya yung ang didisenyo ng new systems, improves existing ones, and creates specifications for programmers. Now, this is new for you. Diba? Kasi hindi naman tayo graduate ng IT. Hindi tayo information technology course. Accountancy tayo. Pero, di ba, ituturo na to sa undergrad, natuturo na to sa undergrad, board exam, part na din to ng subject natin. Kaya, ang maganda, ma-familiarize ka. No? At least alam mo. Si programmer, siya yung nag-use ng analysis specifications to write, test, and debug programs, then prepares the computer operating instructions. Ang role nitong dalawa, systems development, magkakampi sila, pero magkahiwalay. Si systems analyst, siya yung nagdidisenyo ng system. Tapos si programmer, gamit yung dinisenyo ni analyst, siya na yung mag-write ng program, magtitest ng program. No? Tapos si computer operator, gamit yung design and yung program instructions ni programmer, siya yung magpa-process ng transactions. No? Hindi pwedeng system analyst ka tas computer operator ka pa, hindi. No, mamaya mapag-uusapan natin yan. Tapos, sino pa? Data entry operator. Prepares and verifies input data for processing. Data administrator. Provides security and integrity of the database. No? Para bang siya yung bodyguard na dapat secured yung database, dapat accurate yung information na ini-input dyan. No? Okay? Tapos, meron din tayong librarian. Hindi ito yung librarian na nasa na nasa library. Di ba? Ito yung nasa CIS department. Siya yung nag-maintain ng custody of systems documentation, programs, and files. Sino pa? Si control group. Sila po yung nagre-review lahat ng input procedures, monitors computer processing, follows up data processing errors, reviews the reasonableness of output, and distributes output to our authorized personnel. Parang sila yung kumikilatis dun sa output ng computer system. And remember, dinidistribute lang nila yung output ng data na yon sa mga authorized personnel lang. Yung mga authorized lang ha, hindi pwedeng unauthorized yan. Okay? Sige, ano ba? In small organizations, some roles may overlap. Siyempre, pag small organizations kasi, limited yung resources nila. Kulang yung budget. Kaya yung mga ibang roles dyan, pwedeng ipag-combine. However, systems development and computer operations must remain separate. Ano po yung systems development dyan? Itong dalawa. Yung computer operations, si computer operator yan, tsaka si data entry operator. As a minimum, dapat lagi silang iba or lagi silang separate. Kasi, kung si systems analysts and programmers should not run or use the programs they create. Siyempre, ang nag-create si systems analyst tsaka si programmer tapos siya pa yung magra-run ng program. Chances are, baka alam nyo yung pasikot-sikot doon. On the other hand, computer operators should not be involved in program design. Ang trabaho lang ni computer operator is to run the program.
Di ba? Pero not to create the program. Alright? Sige, meron naman tayong example for that. Kung nalilito ka pa, meron tayong illustration for that. No? So, example. Imagine a small company where one employee acts as both the systems analyst, siya yung nagde-design ng program, and siya pa yung nagra-run ng program na yon. O siya na yung nagdisenyo, siya pa yung nag-run ng program. O as the analyst, they design a payroll system. Siyempre, pag systems analyst ka, ikaw yung gumawa ng payroll system ng isang kumpanya. As the operator, they run the payroll program each month. Ang si analyst, ang ginawa niya, dinisenyo niya yung payroll system. Si operator, siya yung nag-i-input ng mga transactions doon. Oh. Because they control both design and operation, they secretly add hidden code that generates ghost employees and issue extra salary payments. O, paano pag dalawa? Analyst ka pa, operator ka pa. O, kasi alam mo yung payroll system eh. Kaya pag niran mo yung system na yun, alam mo yung pasikot-sikot. Kasi alam mo, kabisado mo yung system, ikaw gumawa nun. O, kaya nakapag-add ka ng hidden code, o nakapag-generate ka ng isang ghost employee. Kasi ikaw pa yung nag-run ng sarili mong system na ginawa. Okay? Since they also operate the computer, they can process these fraudulent transactions without anyone else noticing. Gets? Para bang exam? Para mas makarelate kayo. Sige, isipin nyo, si analyst siya yung gumagawa ng exam. Tapos si operator, siya si estudyante. Di ba? Paano kung yung gumawa ng exam, siya din yung nag-take ng exam na ginawa niya? Di ba? Hindi pwede yun. Lulukoyin mo yung sarili mo. Ikaw yung gumawa ng exam, tapos ititik mo lang din yung exam na ginawa mo. Sige, lukoyin mo sarili mo. Kaya nga, iba, di ba? Ang gumagawa ng exam, si instructor, si professor, tapos ang nagtitik ng exam, si student dapat. Hindi pwedeng si student yung gagawa ng exam. Diyos ko, alam mo na kung ano yung oh, di ba? Sana na-gets niyo yon. Yun lang yung sinasabi nito. Yun lang. No? Oh, ano pa dyan? Sinabi niya, this overlap of duties removes the check and balances that normally prevent fraud. Walang check and balance. If the analyst only designed the system and someone else operated it, the hidden code would likely be discovered during testing or operations review. Correct. Siyempre, pag operator ka, tapos, siyempre, pag hindi si analyst or kapag hiwalay yung duties nila, ma-check talaga yun. O, parang pag-exam, di ba? Again, exam. Mapapansin ni student yun na may mali dun sa exam or merong typographical error. Oh, yun na yung check and balance. Mari-review yun during testing or operations review. Na sir, mali yung exam na ginawa ninyo. Wala dun sa choice. Oh, yun na yun, check and balance na yun. Oh, 'di ba? Yun yung kagandahan kapag may segregation of duties. All right? So, balikan natin ano-ano ulit yung mga general controls para kasi nakalimutan nyo na. Diba? Tapos na tayo sa number 1. Tapos na tayo dyan sa organizational controls. So, meron pang 2, 3, 4, 5, and 6. No? So, para hindi lang kayo malito kung nasaan tayo. No? So, now sa number 2 tayo, systems development and documentation controls. No, ano bang sinasabi niyan? Si software development and any changes must be approved by management and the user department. Siyempre, yung system dapat i-develop pa rin. Continuous development pa rin dapat yan. Oh, siyempre, dapat approve yan ng management and siyempre, yung mga user, yung mga gagamit. Okay? Program should be tested and adjusted by both the user and the CIS team to ensure they work as intended. Kailangan pa rin kasama ang user department dyan. No? Siyempre, sila yung gagamit ng program. Sila dapat yung nakakaalam kung ano yung pagkukulang. Na ire-request nila yun sa CIS team to ensure na nag-work sila as intended. Okay? Proper documentation is also essential. Diba?
Ano bang kasama ng systems development dyan? Documentation controls. Kung saan, proper documentation is essential so the program can be used effectively and future changes can be made smoothly. For example, ano bang documentation controls dyan? Mm, um, sa ano kasi sa audit. Sige, share na lang natin. Sa audit kasi meron kaming tinatawag, no? Teka lang, no, lowbat na ako. Tutuloy natin. So for example, sa audit, 'di ba? Kasi nag-audit ako as an auditor. As an auditor, meron kaming work paper. So work paper na 'yon, doon namin dino-document. Like for example, meron kaming audit of cash, 'di ba? Tapos ito yung nasa balance, nasa trial balance ng company. Sabi namin adjusted na yung trial balance, ang cash nila, ang nasa trial balance nila 10 million. Tapos ito yung as per audit. Ang gagawin namin dyan, for example, yung cash na yan, cash in bank. Diba? Cash in bank yan. Ang gagawin namin dyan, bank confirmation. Magpapadala kami sa bangko na tatanungin namin sa kanila na ito yung balance ng company na to, 10 million. Nagtutugma ba yan sa balance nila sa bank account nila sa inyo? Ang sabi ng bangko, 10 million din yung cash nila dito sa bank namin. Di tugma. Di ba? 10 million yung nasa trial balance, as per audit namin, 10 million din. No? Tapos, as an auditor, ido-document namin yun. Do-document namin na as of December 31, 2026, ito ang bank balance nila sa bangko na to. Mayroon kaming proper documentation. Now, what if hindi namin sinabi yan? Hindi namin sinabi yan. Saan mo nakuha yung 10 million na yan? Saan yan galing? Hindi man lang namin tinake note. Wala din namin nilagay sa notes namin. Wala kaming documentation yan. Paano kung nag-resign kami midway? O di yung susunod, wala na. Hindi nila alam. Di ba? Hindi nila alam kung saan nanggaling yung 10 million na yan. Ganun din sa computer information system. Proper documentation, essential yan para yung program can be used effectively and future changes can be made smoothly. Di ba? So ganun lang. I-document mo yan. Ikaw din, sa pagtitik down mo ng notes, di ba? Nagtitik down notes ka din sa mga lessons mo. Dino-document mo yan. Para sa mga susunod na year level, alam mo. Alam mo pa rin yung topic. Kasi pag hindi ka nagtitake down notes, wala na. Back to zero ka ulit. So, ganun lang kapag accountancy. Alright? Ano pa? Access controls. Every computer system needs strong security controls to protect equipment, files, and programs. Access should be limited to operators and authorized staff only. A good example ng access controls is password. Diba? Password. What's the password? Diba? Siyempre, para ang may makakapasok lang, ang may access lang is yung authorized personnel. Yung mga approved personnel, sila lang. No. Kasi pag alam lahat ng password, ba parang wifi. May password ang wifi. Ang access nyo limited lang sa inyo, sa family ninyo, sa mga kaibigan ninyo, authorized sila. Pag walang password yung wifi, di lahat pakikiconnect. No? Yun lang yung ibig sabihin nito. No? Ano pa? Data recovery controls. Paano ba yan? Computer files are vulnerable and can be easily lost, which may be disastrous for an organization. Sabi ko nga, vulnerable ang data sa computer, di ba? No? Pag nasunog, pag nakuha yung computer mo, pag nawala, wala na rin lahat. Ang tanong, paano mo mare-recover? Backup. Ano ba? Mayroon ka bang backup controls? Meron ka bang data recovery controls? Yung survival ng company depends on quickly recovering lost files. Paano kung hindi na-recover yung nawalang files? Nawala lahat ng transaction. Wala, hindi na makakasurvive yung company na yun.
Okay, so dapat ma-recover nila kaagad. And merong controls na in place. Okay? Data recovery controls require maintaining backup files and storing them off-site. Ano pong ibig sabihin ng off-site, sir? Yung original file, yung original file, tsaka yung backup file or yung recovery file mo, hindi pwedeng magkatabi. No? Yung original file mo nasa main branch. Sige, for illustrative purposes, yung original file mo nasa main branch. Yung backup file mo din nasa main branch. Di ba? Nasunog yung main branch. Sunog dalawa. Kasi kung nasaan yung original, nandun yung backup. Dapat you store them off-site. Ibahin mo, ilagay mo sa ibang warehouse, ilagay mo sa ibang place. Para in case na mawala nga talaga yung original file, hindi mawawala dalawa. Di ba? Ang mawawala lang talaga yung original file and yung backup talaga safe, secured talaga. Okay? Siyempre, i-secure mo din yung backup file. Hindi pwedeng hindi din secured yun. No? File should be copied daily to secure media. No? Sa mga negosyo kasi, madami kasi silang transaction kaya madalas daily yung pag-recover nila. Na in case of disruption, recovery is done by updating the latest backup with new transaction data. Oh, 'di ba? Effective 'yan pag nasunog yung computer o buti na lang may backup ka kahapon. Tapos naalala mo pa yung transaction ngayon. Kaya yung kahapon, backup nung kahapon, dagdagan mo na lang nung transaction ngayon. Okay? So meron tayong tinatawag na common method dyan. Grandfather, father-son approach. It keeps the two most recent generations of master and transaction files to allow the reconstruction if needed. So yan ang mga OG na approach. No? Grandfather, father-son practice. Sige, himayin natin ano ba yan. How the grandfather, father-son backup works. So meron tayong son. Si son, yung anak, siya yung daily backup. Sa mga negosyo kasi, diba, pag sobrang laking kumpanya yan, sa Jollibee, ang daming transaction yan araw-araw. Diba? Imagine, ilang customer nila araw-araw, kaya kailangan nilang mag-backup daily. Hence, si Sun, siya yung most recent backup, usually created every day. It allows recovery of the latest data changes. Si Father, sabihin natin, weekly backup yan. Weekly nagbabackup ka, daily nagbabackup ka. Diba? Often done at the end of the week. It provides a stable restore point if daily backups fail or are incomplete. No? Pag hindi mo na backup araw-araw, sasaluhin ng weekly backup mo. Tapos, yung si grandfather, sabihin mo na monthly backup yan. A monthly full backup kept as a long-term archive, it ensures compliance and recovery from major disasters. Huwag ka naman mag-backup ng 2 taon. Yung last 2 years, sobrang tagal na nun. No? As much as possible, timely pa rin yung backup. No? Para hindi ka mahirapan in case of major disasters. Ang rotation niyan, si son grows into fathers. Si fathers become grandfathers and new sons are created. Cycle lang yan, rotation lang yan. This way, you always have multiple generations of backups available. Hindi ka mauubusan ng backup dyan. I don't know lang kung how this works sa isang malalaking company. But sa starting point, meron tayong knowledge, general knowledge, paano ba ito mangyari. Alright? Sige, tuloy natin sa monitoring controls. These are designed to ensure that CIS controls are working effectively as planned. Imo-monitor mo. Siyempre, ano ba, yung system ba, nag-work ba? As planned? Ganun ba? Effective ba siya? This include periodic evaluation. Ine-evaluate mo din periodically. Quarterly, monthly, semi-annually. Ine-evaluate mo yung adequacy and effectiveness of the overall CIS operations conducted by persons within or outside the entity. Siyempre, meron ka sigurong hinire na consultant, merong third party na mag-check.
mag-evaluate ng performance ng CIS operations mo. Sa ganun, ma-improve mo pa kung may kailangan pang improve. Alright? So lastly, meron tayong hardware controls or yan yung mga built-in controls. These include those built-in features provided by the manufacturer to detect and prevent equipment failure. Okay? So for example, self-diagnostic test. Minsan kasi yung laptops natin, di ba, pag may na-detect siyang fault during startup or operation, ano yan, i-check na yun ng system mismo. Di ba? Pag matandahin na yung mga gadgets natin, di ba? Si system na mismo yung self-diagnose kung ano man yung dapat pang improve. Kung ano yung dapat na ayusin. Built-in na yun. Diba? Pre-provide na yun ng manufacturer to detect and prevent equipment failure. Ano pa? Automatic shutdown. Magsha-shutdown din yan kapag na-detect niyang overheat na siya or voltage irregularities. Okay. Built-in na yon. Si manufacturer na yung nag-provide nun. Alright? Okay. So, for our theory question, which of the following is not a general control? The plan of organization, ito organizational controls. Procedures for documenting, approving systems and programs, systems development, and documentation controls. Unfortunately, si processing controls, hindi to general control. No? Application controls na po ito. And si hardware controls, general control. Yeah. Alright. No? So number 5, for control purposes, which of the following should be organizationally segregated from the computer operations function? Ang sagot, systems development. Nabanggit ko kanina yan na dapat as a minimum or dapat hiwalay pa rin si computer operations sa systems development. Sino ba yan? Kay systems analyst, si programmer, diba? Dapat hiwalay pa rin sila. Alright. Number 6, XYZ company updates its accounts receivable master file weekly and retains the master files and corresponding update transactions for the most recent 2-week period. The purpose of this practice is to, letter C, permit reconstruction of the master file if needed. Kaya nga tayo nagba-backup eh. Diba? Kaya nga siya may backup para mare-reconstruct mo yung master file kung kinakailangan. Kung merong disaster na mangyari. Recovery controls yan. Okay? And for last theory question, unauthorized alteration of online records can be prevented by employing key verification, no? Computer sequence checks, no? Computer matching, no. So, letter dog yan. Diba pag unauthorized yan, dapat meron kang access controls. No? It can be prevented, unauthorized access can be prevented by access controls like passwords. Diba? To ensure na only approved personnel can access data files and programs and hindi mga unauthorized personnel. Okay. So, actually, doon nang tatapos ang part 1 natin sa auditing information technology. No? So, I hope marami kang natutunan. No? And sana sipagin din ako. Medyo kasi kakaiba ngayon. Kasi syempre, hindi solving all throughout theory yung discussion. No? So, sana hindi ka antukin. No? Sana ganado ka pa rin kahit theory yan. Kasi ganun talaga sa board exam. May theory, may problem. And hindi pwedeng sa problem lang gising. Dapat sa theory, gising ka din. No? Auditing, law, no? Ito din, information systems and control. Kailangan gising yung diwa mo. Okay? So muli, si Sir Bon ito, nanlalambing, pa-subscribe naman ako. So thank you guys. Thank you and bye-bye.